Again mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel ng inyo pong lingkod. So today is December 11, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may ano to, Herona Street, Barangay 83, Tondo, Manila. At dadalhin po natin yan sa may La Consolacion College, Manila, sa may Medjola, Barangay 641, San Miguel, Manila po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, so government o private, manyana ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Yan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo pupunta doon sa ating ligayan. Si ano ba? Si Francine ba yung mataba na siya? Isa, si Mayor Trenya ang when publicly to us yesterday to look into the matter, and si Mayor Trenya yung nagsabi na i-suspend muna yung payout and so that came from the rant of the LGU, and Mayor Trenya also said na that he will not tolerate. So I'm assuming based on this case also, somebody will pick up the concept kasi diba ang mga presentation administrative nila yung sakulihan nila sa local government. Ako, basically what happened today, hopefully sent a very strong message na kahit sa saan kayo, wala namang sikreto na meron, ang atas ko ulit parang sumalang sa may mga nagsusulat din sa mga pagkakas. Pagka pinakausap na namin sa mga nakakasap sila, record for two. Maraming meron kami talagang nakakausap sa mga ilang sa saan. Isolated at meron at meron. But when you ask them kung put it in writing, hindi kami na pumunta. Biglang nag-aatrasan. Ito lang talaga kaya politiko, marami kami nakausap, pero marami rin matras, pero marami pa rin nasiraan. Kasi kung wide scale, may nasiraan na mga politiko. Actually, 14, pero meron pa kaming mga inaayos ngayon to further strengthen. That's why nga, administrative unit ng namin ngayon. Actually, various of them, may namatayan, medical. In AX has a multiple menu effects, but mostly yan medical improvement. Yes, yes. Although the stiffer penalties will come with criminal case. So kung criminal case po ang ma-file na ng DSWD, then it will even come with preventive qualification of holding public office. Yes. Yes, usually, so it depends on the evaluation.
no, it can span between 1 to 6 months. 6 months being the maximum already for preventive suspension. Note that preventive suspension is not a penalty that is meted out for the behavior, but preventive suspension is just a remedy para hindi po makigulo or hindi siya makakapag-interfere sa aming investigation. Okay, ang inyo pong napakinggan. Mga beneficiaryo. Ngayon, ang naman yung kaso sa ngayon ay administrative fees lamang, pero sinabi ni Gatchalian sa mga susunod na araw ay magtatapos sila ng criminal complaint na mag-involve sa mga barangay officials na ito na kinabibilangan ng mga barangay chairman at iba pang barangay kagawad at iba pang opisyal ng barangay. Ang dito sa Office of the Ombudsman at pupunta sa pagkasampa ng reklamo ng DSWD laban dito sa mga barangay officials ng Iloilo City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, Radyo Patrol, Nico Bagsik at DFM. Basta may nangyari, nakareport agad sa DCMS. That is the culture of corruption. Never bakit ngayon lang ba kaso na mga ganito? Ang ibig ba sabihin hindi nangyayari ito noon o ngayon na talaga na can you imagine? Maliit lang to in the context of yung mga Nakawan. yung sa Kinukuha. sa flood control na ano. Ito yung mga ito po sa Iloilo ang total payout is supposed to be 21.6 billion lang yan, di ba? Pero my God, yung kinukuha daw ng mga barangay officials na dapat 10,000 per beneficiary. Oo. Abi umaabot ng 8 to 9,000 na Yung kinukuha. Oo. Ano nangyayari doon? Hindi po porsyento pinag-uusapan dito. Yes. Dahil halos lahat kinuha mo na eh. Oo, more than 10% tiniran, gano'n? Oo. Diba? Sandali lang ha. Ano malaking pangangailangan ng mga ito dahil Opo. ito yung mga taong lumalapit sa gobyerno. Here are the numbers. 21.6 billion total payout for 2,161 intended beneficiaries. 16 barangays ang involved. 21 barangay officials will be charged. Ayan. And the corruption continues. Babalik po kami ni Rica in just a very short while. Sita sa ano, So na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. We are preserving yung Paalam po muna. Pasamantala tayo ay gagawa na ng video sa ating susunod na mission. Paalam po. This is Jan Parem, The Filipino Channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po. ang observation ng mga public transport planners and also urban planners Huh? using a private car is Sarado. the least efficient and most environmentally damaging option for the road. So, alam ko, pwedeng i-shift natin yung mga ibang parte ng